nito ni Erwin Tulfo. Ang tindi. Ang tanong po ni Erwin Tulfo, dapat pa ba, hahawakan pa ba natin tong mga kaso ng flood control? Pwede naman daw na ombudsman na lang. Yan po ang mahiwagang katanungan ng senador na namumuno po sa Blue Ribbon Committee. Grabe, hindi niya po alam kung ano ang trabaho niya sa Blue Ribbon. Hindi ka po tauhan, no? Erwin Tulfo, hindi ka tauhan ng ombudsman, hindi mo rin tauhan ng ombudsman. Wala kayong kinalaman sa isa't isa. Ang ombudsman, kaya po tinayo yan para habulin yung mga magnanakaw ng mga tao sa gobyerno na gumagawa ng katiwalian. Ikaw naman bilang senador, ang pangunahing yung layunin, makapabuo kayo ng mga batas. Maliban dyan sa Blue Ribbon na naghahabol din ng mga tiwali, may additional ka pa, maggawa ng batas. Yan yung problema. No? Tinatanggap ninyo yung tungkulin ninyo, hindi nyo naman pala alam kung ano ang laman ng tungkulin o ano yung gagawin nyo sa Blue Ribbon Committee. Bigay mo na lang yan sa abogado at alam nila kung ano ang gagawin nila riyan sa Blue Ribbon Committee na yan. Pinakamalaki. Alam mo ang trabaho ng Blue Ribbon Committee, pangunahing trabaho niya, habulin ang mga gumagawa ng katiwalian sa taong bayan. O yung mga government official o government, yung lahat po ng mga tiwali, hahabulin niya. At pagkatapos, dalawa po, dual. Hindi lang po para makasuhan. Hindi po siya magsasampa ng kaso, ire-recommenda niya lang. Pero malaking bagay po yung rekomendasyon ng isang Blue Ribbon Committee dahil punong-puno po yung Blue Ribbon Committee recommendation po ay hindi pwedeng i-ignore dahil yan po ay dumaan na sa investigasyon. No? Punong-puno po yan ng ebidensya, nakakalap ng ebidensya. At yan po, yung investigasyon sa Blue Ribbon, nakikita ng taong bayan. Kaya ako takanta rito eh. Tinanggap mo yung trabaho mo, hindi mo pala alam. Ngayon, nakasalalay ang ibig mo sabihin, Erwin Tulfo, nakasalalay sa ombudsman ang trabaho mo? Never. Walang isang senador, no? Hindi po kailanman na yung isang senador nakabatay sa ombudsman yung trabaho niya. Hindi katauhan. Ito po, Blue Ribbon. Tinanggap ni Erwin Tulfo. Ang dami pong gusto sa Blue Ribbon. Gusto ni Marcoleta, gusto ni Pia Cayetano. Ang tumanggap si Erwin Tulfo. Ayaw mag-imbestiga. Bakit? Ito po ang katwiran ngayon. Pinaka-latest po to. Ito po ay kanyang panayam sa DCWB kahapon. Sabi ni Erwin Tulfo, magpupulong kami. Tatanungin ko yung mga consensus nilang lahat. Sino yung consensus? Yung mga senador. Hahawakan pa ba natin itong mga kaso ng flood control? Iimbestigahan pa rin natin o pwede bang ibigay na lang natin sa ombudsman? Papakinggan ko yung desisyon ng majority at minority group ng Blue Ribbon kung paano itong direksyon. Tignan po ninyo. Direksyon lang, hindi mo na alam. Iaasa mo sa iba. Hindi mo talaga alam ang trabaho mo bilang Blue Ribbon. Hindi lang po yan simpleng investigasyon kung may kasalanan o wala. Ang Blue Ribbon o bilang senador, kaya kayo nag-iimbestiga, gagawa rin po kayo ng batas para hindi na maulit kung ano man yung nakawan na nakita ninyo sa flood control. Aminado ang lahat, pati si BBM, pinakamalaking nakawan. Iba lang nga yung pick up ni BBM. Di ba? Tayo, aminado lahat. Lahat ng sektor nagsasabi, anong sinasabi nila Badong? Lahat nagsasabi na ito ang pinakamalaking korupsyon sa gobyerno, flood control. Si BBM din, sinasabi niya rin na napakalawak ng korupsyon. Kaya lang, ang pagkakaintindi ni BBM, siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng
mga investigasyon. Siya pa ang hero. Ang pagkakaunawa ng mga tao, kung naganap sa panahon mo yung pinakamalawak na korupsyon, dalawa lang yan. It's either sangkot ka or kung hindi ka sangkot, wala ka nagawa para pigilan itong malaking korupsyon. Nasa ano lang yan eh. Mindset ba? Mindset. Sa matinong mindset, pag matino ka nag-iisip, matino ka nagsusuri, walang lusot si BBM, yung administrasyon ni BBM. Bakit? Kung pinakamalawak na korupsyon na ganap sa'yo, is either kasama ka dyan, kasabwat ka, or wala kang nagawa, hindi mo napigilan, kaya may kasalanan ka pa rin. Dahil sa panahon mo naganap yan, ibig sabihin, sa panahon mo, nag-thrive ito, sa panahon mo, itong corruption ay naging kaaya-aya. Di ba? Kung hindi ka matino mag-isip, paano nyo sasabihin na ako may kasalanan yan? Di ba? Paano nyo sasabihin ako may kasalanan yan? Samantalang ako nga naglantad niyan. Di hero ka pa. Ganun talaga. Mindset lang, mindset. Pwede mo pang kantsawan yung mga dati, di ba? Sasabihin nyo, yung mga naunang presidente, walang naipakulong eh. Si Digong po, wala talagang mapapakulong sa Ghost Project kasi walang nagtangkang mag-Ghost Project nung panahon ni Tatay Digong. Sasabihin naman nyo, ang dami-dami, di ba nagsimula yung mga Diskaya noong 2016? Iba po yung Diskaya na contractor, iba po yung nagsimula ka na meron kang Ghost Project. Iniiba nyo yung mga ano eh. Kasi po, naniniwala ako na walang Ghost Project. Bakit? Lahat ng media po, kasabwat yan eh. Lahat ng media, kakampiyan ng gobyerno. Lahat ng media, hindi naman lahat, majority, 98%. Kasi dalawang media lang yung bumabanat eh. SMNI, paminsan-minsan yung Net25. 98% ng media kalaban ng mga Duterte. Wala man lang isa sa kanila nagsabi na may Ghost Project si Tatay Digong. Di ba? Hindi nyo ba napupuna hanggang ngayon? Hinahamon natin sila. Papakita lang nila, eto Ghost Project ni Digong. Wala pong masabing ganun. Bakit? Sino po magtatangkang mag-Ghost Project nung panahon ni Digong? Yan lang kaya mo sabihin, ugok ako. Pero, sige, magbigay ka ng isang Ghost Project ni Tatay Digong. Kahit na 10 beses mo pa sabing ugok ako, isa lang po ang tanong ko sa iyo. Isa lang. Magbigay ka ng isang Ghost Project nung panahon ni Tatay Digong. Di ba? Wala kayong masabi. Media nga, walang masabi. May means yan. Mayaman po yung media. Pwede po silang mag-investigate. Pwede po silang pumuntar yan. Wala, di ba? Yan yung sinasabi natin. Kaya yung mga sinasabi ninyo na binabalik nyo kay Tatay Digong yan. Okay, balikan natin to si Tulfo. Ang gusto ni Tulfo, itatanong niya pa, hindi mo ba alam yung trabaho mo? Pag sinabi ng mga mga kasama mo na wag na natin ituloy yan, di wala ka ng trabaho, yan yung trabaho mo eh. Dapat dyan mag-resign ka na kung hindi mo kayang direksyonan yung Blue Ribbon Committee. Kung hindi mo kaya alam yung trabaho mo ay mag-imbestiga lang na mag-imbestiga, iba po yung investigasyon ng ombudsman. Bakit po? Para po sa kaliwanagan ng lahat. Ang ombudsman po, para po yung prosecutor. Nag-iimbestiga po yan para masampahan ng kaso. Yung pong Senado, nag-iimbestiga po sila. Bagamat pwede nilang irekomenda na sampahan ng kaso, kakibat po ng kanilang investigasyon, makagawa ng batas para hindi na maulit yung malawakang korupsyon.
O, kunwari, eto po, imbestigahan nila. Ang concern po nila, ano yung pattern dito po sa pagnanakaw. Dalawa yung direksyon nila, di ba? Matukoy yung mastermind. Pag natukoy na nila, kakalap sila ng ebidensya. Lahat po ng nakalap nila ebidensya, magaling po dapat yung mga senador kasi talagang hindi ka makakapagsinungaling eh. Bakit? Live eh. Makikita ng taong bayan kung nagsisinungaling o hindi. Live na tanungan eh. Okay. Ngayon, eto po. Ito pong investigasyon na to, so dalawa po yan, di ba? Pwede po silang magrekomenda. Yung mga BRC hanggang recommendation lang kayo. Hindi kayo magsasampa ng kaso. Yan ang pagkakaiba nyo na ombudsman. Pwede nyong irekomenda sa ombudsman na sampahan ng kaso tong mga to. Tong nakita nyong mastermind at iba pa. At saka gagawa ka ng batas, ikaw ang mangunguna, Erwin Tulfo, gagawa ka ngayon ng batas para mapigilan mo na yung DPWH money ay magamit ulit para sa mga proyektong ghost project. Gagawa ka ngayon ng batas. It's either hindi mo na padadaanin. Ano yung kasalanan natin? Ano yung nakikita nyo? Katulad po, bigyan ko kayo na halimbawa. Yung nakaraan, yung kay Napoles, ang nagawa po nilang batas doon, sa pagkakaalam ko, hindi na nila pupunduhan yung mga NGO. Hindi na pupunduhan mula sa PDAF at tatanggalin na yung PDAF. Di ba? Wala nang PDAF eh. Hindi na yung pupunduhan yung mga NGO kasi yan ang pinagmumulan ng corruption nung kay Napoles. Oh. NGO. Kita nyo, wala nang nagpupondo sa NGO na government, yung mga senador at congressman. Kasi gumawa sila ng batas para maiwasan yun. Ang tanong, ang ombudsman ba makakagawa ng batas? Hindi po. Sino po ang tinalaga para gumawa ng batas? Congressman at mga senador. Bakit mo ngayon ititigil yung pag-iimbestiga mo? Wala ka namang batas na naisip. Yan yung sinasabi nating mga hindi nila alam eh. Sasabihin nyo na may pepelosopihin nyo ko. Ikaw pala may alam eh, ba't hindi ka magsenador? Opo, kaya ko po. Ang problema ko, hindi ako mananalo. Ganun po ako, yung realidad po sa akin. Alam ko po ang trabaho. Hindi ko tatanggapin yung Blue Ribbon kahit may alam ako. Bakit? Hindi ako abogado eh. Kulang parang yung ginawa ni gusto ko ba maging tuod ako? Hindi ako magiging tuod. Kung ako senador, ayaw ko maging tuod, maging waling-waling, katulad ni Win Gatchalian. Oh, hindi kulang ka sa kasanayan dyan. Hindi ka nga nakakaharap sa korte. Paano ka magiging Senate President? Parte ng pagiging Senate President, yung pagiging opisyal. Pagdating po, pag may impeachment, magiging opisyal ka. Hindi lang po objective ng investigasyon sa Blue Ribbon, hindi lang po objective na makapagpakulong kayo, hindi po. Makagawa rin kayo ng batas para hindi na po, para maiwasan na yung paggamit ng pondo ng pamahalaan para maging ghost project o para maiwasan po yung ghost project, yung ano yung hindi ghost project? Yung isa, yung malabnaw. Yun po ang mga gagawin ninyo. Panay ghost project. Anong batas yung maisusulat namin para maiwasan yung ghost project? Anong batas yung magagawa, ampaw? Anong batas yung magagawa namin para itong pera ng gobyerno ay hindi mapunta sa bulsa ni numan? Pwede ring contractor. Oh, tignan nyo nga po. Gumagawa kayo, substandard.
Gumagawa kayo ng mga batas na anti-dynasty. Ito po, direkta, kamag-anak ng mga congressman, kamag-anak ng mga kung sinong tao, sila yung mga kontraktor. O may batas na ba kayong gagawin laban dyan sa mga kontraktor? Yun yung point natin eh. Kinakailangan nyo mag-imbestiga dahil konti lang yung napapakulong ng ombudsman. Siyempre, kulang sila ng tauhan, di ba? Diyan kayo makakatulong. Kung ang target ng ombudsman, tignan nyo rin, kung ayaw nyo sapawan yung congressman, tignan nyo yung target nila. Kung ang target nila lahatan, kayo naman, tumarget lang kayo, BRC, nag-iimbestiga na yung ombudsman, nag-iimbestiga yung DOJ, nag-iimbestiga yung NBI. Para hindi tayo magkasapawan, ano yung target nila? Kung target nila per peraso, kayo naman ang target nyo, mastermind naman. Pwede. Marami kayong iimbestigahan dapat. Eto nga, walang katuturan ng impeachment. Pinapatulan nyo eh. 3 beses sa isang linggo eh. Ano na lang pinag-uusapan? Biruin nyo, isa lang dyan. Nag-withdraw ng malaking pera. May paglabag po ba? Wala po. Wala naman pala. Ba't natin pinag-uusapan sa impeachment? Lalo na yung mga susunod dyan. Okay.